So, paano nga ba kumuha ng area or per square meter? Kailangan natin ito ma-discuss kasi yung mga video na ina-upload ko dito is nagbibigay ako ng presyo per square meter. So, kailangan maintindihan natin ano ba yung per square meter. So, yung square meter is unit siya ng area. Ibig sabihin, kaya tayo nagbibigay ng square meter para malaman natin kung gaano kalaki. Parang pag sinabi natin na 36 square meter, alam natin na ano yung area nun. So today, alamin natin paano mag-compute ng area. Para ma-visualize mo yung square meter, kasi unit of area yan siya. Kumuha ka ng metro. Kung wala kang metro, OMG. So kung meron ba kayo dyang 60 by 60 na tiles, dagdagan nyo lang yan ng 0.4 kasi para maging 1. Kung ang width niya is 1, tapos yung length niya is 1, parang imaginein mo yung perfect square na 1 meter by 1 meter. So ganito kalaki ang 1 meter. Since matangkad ako, kaya hindi siya isang dipa. Parang dito lang sa akin, oh, yung 1 meter. So, yung square na yan na 1 meter by 1 meter, yan yung 1 square meter. So, kapag sinabi natin na yung area ng bahay is 36 square meters, so meron siyang 36 na tig 1 meter by 1 meter. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi dito sa ina-upload natin na video is nagsasabi tayo ng, uy, tag ano yan, 1,000 per square meter or 1,200 per square meter yung SPC, flooring, example. So, ibig sabihin nun, yung 1 square meter, isang ganito, tapos ganyan, parang imagine nyo na lang na square. So, parang dito sa papakita ko, ganyan. So, 1 meter by 1 meter. So, yun yung laki. So, kung lalagyan mo yan ng example ng SPC flooring, example, magkano ang magagastos mo doon kasama ng labor and materials? Yun yung sinasabi ko na 1,000 to 1,200 per square meter. So, gagawin mo lang, kunwari, yung area ng bahay mo is 6 by 6. For example, 36 square meter kasi i-multiply mo lang yung 6 meters by 6 meters. So, magiging 36 square meter siya. I-multiply mo lang sa sinabi na per square meter. Kunwari, 1,000. So, ang gastos nun is 36,000. Kailangan talaga natin malaman paano mag-compute ng area. Marami namang nakakaintindi na paano mag-compute ng area. Pero sa mga hindi pa, so ganun lang siya yung pinaka-basic. Balik lang tayo sa pinaka-basic na 1 meter by 1 meter yung square meter. Para malaman mo talaga na, ganun pala yung area. Kasi 'di ba, kailangan natin ma-visualize yung area Dapat talaga alamin natin kung paano mag-compute ng square meter. So, example natin sa iba So, example, kunin natin yung area ng door. Example lang So, multiply na lang natin later. So, ito, yung lapad niya is nasa 0.8. So, next is alamin mo naman yung haba niya. So, ito is nasa 2.1. I-multiply mo lang yung 0.8 tsaka 2.1. So, yun na yung area niya. So, i-multiply natin yung area niya, which is 2.1, yung haba nung door, tapos yung lapad niya is 0.8 meters. So, makikita naman yan sa metro. So, 1.68 square meter yung kanyang area. So, ganyan ka lapad pala is hindi siya umabot ng 2 square meter. So, 1.68 square meter lang siya. So, meron ka ng ma-visualize mo na, ganyan pala kalaki. So, ibig sabihin, yung size na yan, kunwari gagawin mong 10 ganyan, 10 doors na ganyan na dikit-dikit, example. So, meron na yung 16 square meter na area. So, ma-visualize mo na, ganun pala kalaki yung 16 square meter. Palang 10 doors, parang ganun. So, alam mo na paano mag-compute ng square meter. Area lang talaga siya, i-multiply mo lang. Diyan talaga siya nagsimula or para ma-visualize mo talaga yung 1 unit ng square meter is ganito siya kahaba, Tapos, ganyan din kataas. So, makikita nyo, di ba? So, ganito siya kalapad, tapos ganito siya kataas. Diyan ang galing yung 1 meter by 1 meter. So, ma-visualize mo na. So, pwede mo din i-try, kunwari, ilan ba ang kailangan ko na tiles para sa aking 36 square meter na bahay? So, kunwari, kung pipiliin mo yung
60 by 60 or 0.6 meters by 0.6 meters. So, ang gagawin mo lang, ito, another example to na malalaman mo ilang tiles na ang gagamitin mo. So, example, yung area mo is 36 square meter kasi 6 by 6, kunwari yung area ng paglalagyan mo ng tiles. Example ha, 6 meters times 6 meters is equal to 36. Ngayon, ang isang tiles is 0.6 by 0.6. So, ano yung 0.6 by 0.6? 0.6 times 0.6 is equal to 0.36. So, ang gagawin mo lang is 36 square meter divided by area ng isang tiles is 0.36 square meter. So, magkakaroon ka ng 100 na tiles na 60 by 60. Pero pag may mga siroho, so magdadagdag ka lang ng ilang piraso. So at least, di ba, dun na nagre-range na yung, alam mo na at least kailangan ko ng 105 na tiles or kung magdagdag ka na lang kaysa sa sumobra na madami. So ganun lang yung mag-compute. So again, kahit anong mga type of materials ang ilalagay mo, kailangan mo lang alamin yung area nung ilalagay mo. Example, ang ilalagay mo ay mga laminate na flooring or ang ilalagay mo ay SPC flooring. So, alamin mo lang yung area niya. Length times width, yung katulad sa ginawa natin na pag-multiply ng door. And then, yun, i-divide lang natin yung area niya sa kung ilang square meter ang meron or area ng floor na paglalagyan mo. So kailangan mo talaga malaman yung area kasi nagagamit talaga natin siya and vital talaga siya sa ating everyday life. For example, gusto mong papinturahan tong bahay mo. So at least alam mo na paano mag-compute ng area. Kadalasan naman sa mga shapes yung basic, 'di ba? Square, rectangular, tapos merong mga circle, ganyan. Tapos may mga trapezoid na mga area. Pero ang pinaka-basic talaga niyan is yung 1 meter by 1 meter or 1 square meter. So kapag alam mo na yan, at least ma-estimate mo na kung ilang square meter yung i-compute mo. Kasi kapag nagpapapintura ka, kunwari sa isang galon, makakapintura siya ng 20 to 25 square meter, example. So malalaman mo ilang galon yung magagamit mo. So very vital na alamin mo yung area ng pagpipinturahan mo or gagawin mo. Another is kapag bibili ka ng bahay or bibili ka ng property or magre-rent ka, kailangan alam mo na, pag sinabi, kunwari, hindi mo napuntahan. Kunwari, sa sa chat lang, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo na 36 square meter yung area, at least ma-visualize mo na, ganun pala kalaki. Necessary talaga na malaman natin yun. Another is yung pag-estimate. Siyempre, kapag ni-estimate mo magkano yung bahay, kung alam mo na, ganun pala yung per square meter. So, hindi na ako malilito pag minomultiply ko yung sinasabi nila na 25,000 per square meter kapag nagpagawa ng bahay or 35,000 per square meter kapag nagpagawa ng bahay. So, alam mo na yun yung per square meter. So, makukompare mo din, kunwari, nagbabalak kang bumili ng property, so may mas malaki or mas maliit. So, nade-differentiate mo na kasi alam mo na paano mag-compute, paano ma-visualize yung square meter na size. I hope na may natutunan ka sa video na to. At kung may mga tanong pa kayo, feel free to comment. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!